nga po, speaking of Christmas nga po ano, or Pasko, dahil ito for sure nabalitaan niyo po ano itong naging controversial at ngayon umaani ng negatibong reaksyon po ano sa mga kababayan natin. Yung binanggit po ng Department of Trade and Industry ano, or DTI na eto nga kampante nga raw po sila no sapat itong ₱500 or ₱500 po para sa Noche Buena po no at binanggit po ito mismo ng kalihim po ng nasabing tanggapan, sir. Ah, well, medyo natawa nga ako nung naghabol ng paliwanag yung DTI kasi parang pinalala yung sitwasyon. Imbis humingi ng paumanhin, um, humingi ng paumanhin sa pagiging medyo elitista, medyo pinanindigan pa nila yung ganong klaseng ₱500. Sa amin ang pinaka-reaksyon namin, pinapakita lang talaga na matinding double standard ng gobyerno. Meron silang standard para sa sarili nila, para sa mayayaman, at meron silang taghirap na standard para sa mayorya. So sa amin, yung ganong klase argumento na, hindi, okay ni ₱500 pa Noche Buena. Mukhang hindi nasasapol yung praktika, yung araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Lalong-lalong hindi nasasapol yung Noche Buena, minsan na lang sa isang taon yan. Isang panonda, isang Mm. minsanang pagkakataon sana ng selebrasyon. Kung gusto nilang paghirap na selebrasyon, parang mali naman na hinihingi sa atin na i-celebrate natin ang isang hindi magandang taon at i-celebrate ang ating kahirapan. May pagka-elitista, may pagkalutang, kaya medyo nakakalungkot galing sa pamahalaan mismo. Okay. At ito hindi ito first time po kasi last year pa may ganito na naman pong issue ano sa Department of Trade and Industry. So parang Oo. or bagamat last year iba pa naman tama po, iba pa yung kalihim or secretary po that time ng Oo. DTI. Sa tingin niyo po ba no sir sa bakit parang every year paulit-ulit lang ano yung nagiging basehan po ng Department of Trade and Industry na ayun nga po napagkakasya yung ganitong halaga po. 500 din po yata last year no. Yung sinasabi pong kasya din daw for Noche Buena po. Oh, alam mo, pinapakita lang talaga na yung hindi usapin ng tao sa DTI ang problema eh. Ang problema Mm. yung kultura at pag-iisip nila. Yung DTI nga, sa totoo lang, sa lahat ng ahensya sa pamahalaan, yung DTI yung tanging may mandato na i-monitor yung presyo ng bilihin eh. So, walang duda, alam nila kung magkano yung totoong presyo ng bilihin. Ang Mm. problema, yung pagpipilit nila na sa kaunting halaga, pwede mag-celebrate ng isang minsan na Noche Buena yung pamilya dapat ikatuwa. May nag-interview ako kanina nga, ang unang pumasok sa isip ko, parang gaslighting eh. Parang yung problema pa ay nasa Pilipino na ang taas naman ang pangarap niyo sa Noche Buena, pwede naman ₱500 na. So I think Mm. kaya doon marami nababastusan. Imbis na yung isang ahensya na alam yung presyo ng bilihin, imbis na suportahan yung hangarin ng mga Pilipino na kahit lang naman minsanan sa isang taon, hindi naman kailangan sobrang luho. Pero hindi naman yung Noche Buena na may konting patikim tapos na. Kasi hindi yun ang diwa ng Noche Buena, di ba? Ang diwa ng Noche Buena, salo-salo yan, nagsasama kayong mga pamilya, matagal kayo hindi nagkikita. Ang punto na dapat may isang antasang selebrasyon eh. Hindi naman kailangan mag-gabi selebrasyon, pero hindi selebrasyon kung taghirap yun. So sa amin, ano yun, medyo sobrang lutang na pag-iisip na iba yung standard para sa mayayaman, tapos pinagpipilit yung mahirap na magkasya sa mababang standard, kahit man lang sa isang gabi na yan sa ating taon. So ano siya, napaka-elitist ang pag-iisip at medyo pinapakita lang talaga yung na-expose na anong term nyo kanina, nasa ibang planeta, yung DTI. Nasa ibang universe talaga sila, hindi lang ibang planeta.